Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Mukhang may bagong kilig na naman tayong mararamdaman dito kay Bitcoin. Ayon po sa isang kilalang crypto analyst ay malapit na raw tayong makakita ng panibagong all-time high or ATH ni Bitcoin. Pero bago pa raw mangyari ang paputok na yan, dadaan muna tayo sa tinatawag na price consolidation o ang matatag na pagtambay ng presyo sa isang antas or price level bago ang biglang paggalaw. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin kung ano ang nangyayari kay Bitcoin ngayon, bakit daw magiging masaya ang market yan sa hinaharap at ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang lagay ngayon ni Bitcoin. Sa kasalukuyan ay nasa presyo po siya na $108,094. Yan, bumaba po siya ng bahagya. Bumaba siya ng negative 2.09% sa loob po ng nakalipas na 24 oras. Pero kung titingnan po natin ang buong linggo, tumaas pa rin po siya ng 1.31%. Ibig sabihin ay kahit may konting pagbaba, ayan, sa kabuuan ay paakyat pa rin po ang kanyang trend. Ayon po kay Ginoong Michael Van de Pope, ayan, isa po siyang kilalang analyst sa X or dating Twitter. Ayan, ayon sa kanya ay kailangan pa raw ng konting pullback bago po muling tumulak si Bitcoin pataas. Ngayon ay ano po ang pumipigil kay Bitcoin na umakyat pa? Ayan, kung iisipin natin ay parang may kisame or ceiling si Bitcoin ngayon. May tinatawag tayong resistance level sa presyong $110,000. Paulit-ulit po na sinusubukan ni Bitcoin na basagin or lampasan ang presyo na ito, pero lagi po siyang nauuntog or bumabagsak. Mula po noong May 27, ayan, ay nahirapan po itong si Bitcoin sa price level na ito. Yan, meron po tayong chart dito. Sinubukan po niya itong basagin muli noong June 9 at saka July 3. Pero pare-pareho lang ang nangyayari. Nakakaranas po siya ng rejection. Kaya ngayon ay nagko-consolidate lamang po siya o parang nagpapahinga at nag-iipon po ng sapat na lakas bago po siya muling umatake. Ngayon ay para sa mga baguhan ay ano nga bang ibig sabihin ng consolidation phase na ito? Kapag sinabi po natin consolidation, ibig sabihin ay nananatili muna sa isang stable na price range itong si Bitcoin. Hindi po siya biglaang umaakyat or bumababa. Pero ayon po kay Ginoong Van de Pope, ang phase na ito ay hudyat ng paghahanda para sa isang potential breakout. Kapag tuluyan pong nabasag ni Bitcoin ang presyong ang resistance level na $110,000, dito na raw papasok ang kasiyahan. Ibig sabihin ay dito na siya maaring dumiretso sa bago niyang all-time high at posibleng mas mataas pa sa kanyang dating all-time high na $111,800. Yan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang liquidity zones sa galaw ni Bitcoin. Ayan. Ayon po sa analysis, ang liquidity zones ay napaka-importanting bahagi ng galaw ni Bitcoin. Isa po itong zone kung saan maraming traders ang pumapasok at lumalabas sa market. Sa madaling salita ay dito po bumubuo ng pressure ang market para mapilitan si Bitcoin na kumilos either pataas or pababa. Ang huling naobserbahang liquidity zone ay nasa presyong $105,797 at mula dito ay nagda-bounce po pataas si Bitcoin papuntang $108,000. Kung muli itong bumaba sa presyong $105,500, posible raw na ulitin niya ang pattern kung saan siya muna ay babagsak bago muling tumaas. Sa katunayan, ganito po ang nangyari noong June 22. Bumagsak po si Bitcoin sa ilalim ng $99,000 pero pagdating po ng June 26, umangat siya ulit. Ayan, umangat po siya ulit sa presyong $108,000. Ibig pong sabihin ay absorption of liquidity ito. Pinuno muna
ang demand bago naganap ang upward move. Ngayon ay ano naman ang mga mahalagang presyo na dapat pong bantayan ng mga traders. Ayan. May ilang mga key price levels po na binanggit sa analysis. Una ay ang presyong $102,900. Posible pong magandang entry ito para sa mga spot buyers. Pangalawa ay ang presyong $99,000 hanggang $100,000. Isa pa itong zone kung saan po maaring tumambay ang presyo at mag-ipon ng momentum. At ang pangatlo ay below $105,500. Kapag bumaba po dito ang presyo, pwedeng ulitin po ang dating pattern na bagsak muna bago biglang taas. Ayan, kaya mahalagang maging mapagmatsyag po tayo sa mga presyong ito. At pwedeng dito po tayo makahanap ng magandang entry at saka exit point bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Ayan, Bitcoin derivatives market is cautiously optimistic. Ano nga ba ang kalagayan ng Bitcoin derivatives market ngayon? Ayan, tingnan naman natin ang derivatives market ni Bitcoin. Medyo kakaiba po ang galaw dito. Bumaba na ng halos negative 39.36% ang volume. At ang open interest ay bumaba rin ng negative 6.32%. Yan, ibig pong sabihin, tila nagkakaroon ng pansamantalang katahimikan or stabilization sa market. Pero hindi po ibig sabihin nito na tapos na ang laban. Ang long-short ratio ay nasa 0.9585. Ibig pong sabihin ay mas marami pa ring traders ang nagsushort kaysa sa naglo-long. Kay Binance, 56% po ang naka-short position at kay OKX ay halos 49%. Pero ang nakakaintriga ay may malalaking short position liquidations po sa market. Sa loob lamang po ng isang oras, umabot po sa $26.93 million ang na-liquidate na shorts. At sa loob lamang po ng 4 na oras, umabot po ito sa $27.71 million. Kapag naliliquidate po ang mga short positions, ibig pong sabihin ay pinipilit ng market ang mga short sellers na magsara ng position na nagiging sanhi ng biglaang pagtaas ng presyo. Kaya kung magtuloy-tuloy ito, baka tuluyang pumutok po paakyat itong si Bitcoin. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Ayan, bilang mga Pinoy crypto enthusiasts, ito ay isang golden opportunity. Kapag tuluyang nabasag po ang $110,000 na resistance, pwede po tayong makakita ng malaking price rally. Tandaan natin, hindi po ito guarantee. Dapat ay may plano po tayong malinaw at hindi po tayo basta-basta nag-all in. Kung ikaw po ay spot trader, mag-abang ka sa mga levels na binanggit po kanina. Kung ikaw naman ay nasa futures trading, mag-ingat ka po sa leverage. Kasi kahit mukhang pataas ang trend, pwede pa rin po tayong tamaan ng short-term pullbacks. Ang mas mahalaga ay aralin po natin ang market movement at wag po tayong magpadala sa hype lamang. Gamitin natin ang analysis bilang gabay. Pero wag po natin kalimutang gumamit ng ating sariling diskarte. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol sa sitwasyong ito ay ang nangyayari ngayon kay Bitcoin ay parang tahimik na bagyo. Mukhang kalmado sa ibabaw pero sa ilalim pala nito ay may malakas na enerhiyang nabubuo. Ang mga data tulad po ng liquidity absorption, short liquidations at saka consolidation patterns ay nagbibigay po ng matibay na senyales na handa na si Bitcoin para sa panibagong all-time high or ATH. Pero wag din po tayo maging bulag sa posibilidad na bumaba pa ito saglit. Sa crypto ay lagi pong may risk. Kaya kung tatanungin mo ako, handa akong sumabay sa galaw ni Bitcoin. Pero dala ko ang tamang kaalaman at disiplina. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.